Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng Oplan kontra baha na layong linisin ang mga creek sa bansa at siguruhing gumagana ang mga pumping stations. Kasama rin dito ang DPWH, mga LGU at mga miyembro ng pribadong sektor. At live mula sa Parañaque, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, kamusta? Anong latest dyan? Nikki, sinimulan nga ngayong araw yung Oplan kontra baha. Makikita mo dito sa aking likuran, isang creek dito sa Parañaque. Sinisimulan nila yung paglilinis nitong creek na ito at nagdala na rin sila ng mga equipment nang sa gayon ay masimulan na rin yung dredging. Sabay-sabay ito, Nikki, ha? Kanina, pumunta dito mismo sa lugar na to si Pangulong Bongbong Marcos kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Yung mga private sectors, of course, kasama dyan chairman ng TV5 na si Manny Pangilinan dahil kabilang sila doon sa mga mangunguna para dito sa simultaneous na paglilinis ng lahat ng mga waterways sa Metro Manila at sa mga kalapit na lugar nito. Makikita natin dito sa aking likuran yung mga equipment na ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, matagal na itong nakatago sa DPWH. Inihahanda daw kasi ito ng ahensya para sa the big one ng magamit. Pero sabi ni Pangulong Marcos, baka ito na yung tamang panahon para gamitin itong mga equipment na ito. Kaya ngayon, sinisimulan nila yan dahil ang paliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon dito, magkakasabay na paggawa yan ng dredging, pagsasaayos ng water pump, paglilinis ng mga waterways. Nasa 120 waterways daw yung na-identify nila na kailangang ayusin sa buong Metro Manila at mga kalapit lugar nito. Nasa 35 vertical ang plano nila. Sisimulan nila ngayon na dry season na sunod-sunod sa loob ng 9 na buwan. Gagawin nila itong simultaneous na Oplan kontra baha. At para pagdating ng tag-ulan, titigil muna sila pansamantala. Sana maging effective nga ito at mabawasan yung pagbaha dito sa Metro Manila. And then after that, sisimulan ulit nila for another 9 months. Nila ang private sector. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami sa mga pumping station natin, mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang. Lagi natin sinasabi, talagang kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Ang pagtataya kanina, Nikki, kung magiging effective talaga itong programang ito, sana mabawasan ng kahit at least 60% yung baha na nararanasan natin. Pagkatapos dito sa Metro Manila, plano nilang dalhin ang programang ito sa Cebu, sa Bacolod at iba pang malalaking syudad na matindi rin yung dinanaras na baha. Nikki? Mase, ano pa bang ibang lugar sa Metro Manila nga ang sakop nitong Oplan na bago ni Pangulong Bongbong Marcos at ilan pang mga lugar ang plano niyang daanan? Buong Metro Manila at saka yung mga kalapit lugar, Nikki. Kaya yung mga Metro Manila mayors nandito rin kanina para makiisa, tingnan kung ano yung ginagawa dahil katuwang nila yung mga local government units to ensure na magiging effective yung programa. Bukod dyan sa LGU na yan, nandito rin kanina ang ating chairman ng TV5 na si MVP, si Ramon Ang, natutulong din dito dahil kailangan din nila ng mas maraming equipment para maging effective ito. Sabi kanina ni Secretary Vince Dizon, more or less nasa 500 equipment na yung nalikom nila para magamit nila all over Metro Manila and nearby provinces. Hopefully, sa mga susunod na linggo, maisunod na rin yung paglulunsad ng programang ito sa mga probinsya gaya ng Cebu at Bacolod. At hopefully, maging effective nga ito kesa naman nakaimbak yung mga equipment na kagaya nitong mga nakikita natin sa paligid sa DPWH na hindi naman nagagamit habang marami sa atin nakaka-experience ng pagbaha. Yan ang Express Report ni Maricel Halili mula sa Parañaque. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.